Meron pong sinasabi na posibleng konektado itong 18 dating mga bodyguard nitong si Saldico doon sa banta sa may mataas na kapulungan. Makibalita ho tayo sa linya ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, ibinunyag ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na batay sa mga impormasyong ibinahagi sa kanya ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag. Posibleng konektado sa 18 dating bagman at bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang umano'y banta sa Senado. Dagdag pa rito, Bombo Genesis, sinabi rin ni Gatchalian na mayroon umanong mga personalidad na binanggit si Matibag, ngunit hindi na niya ito pinangalanan at idinitalye dahil patuloy pa muna ang kanilang pagbibiripika sa nasabing impormasyon at mahalagang kumpirmahin muna aniya ito. Nilinaw din ng Acting Senate President na hindi mismo ang 18 bodyguards ang nagbanta, ngunit posibleng konektado sa kanila ang umunoy mga armadong grupo na maaaring manggulo sa Senado. Dahilan upang agad na magpatawag aniya siya ng Executive Committee meeting, naglabas ng direktiba na work from home setup at isinailalim sa heightened security alert ang mataas na kapulungan upang matiyak ang seguridad ng mga empleyado at ng mga senador habang sinusuri pa ang sitwasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. I called the director of NBI to get more details, and shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo, no, sa loob ng Senado, and they might be armed. No? So out of abundance of caution, the following day I met with of course OSAA, our Sergeant at Arms. I immediately convene yung executive committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate. Nag-brainstorm kami kung ano yung gagawin. So yun, kaya naglabas ako ng 2 memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee meeting. Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Kaugnay nito, Bombo Genesis, kasalukuyan ng mahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa loob at labas ng Senado. Bukod sa work from home setup, ipinapatupad din ang pansamantalang no visitors policy upang maiwasan umano na makapasok ang masasamang elemento sa gusali. Nagdagdag na rin ng reinforcements mula sa Philippine National Police o PNP para magbantay sa Senado. Ayon kay Sergeant at Arms Alfred Soto Corpus, tanging ang may mga opisyal lamang na transaksyon ang maaaring makapasok sa gusali. Mga empleyadong mapapatunayan na importante ang kanilang tatrabahuin sa loob. Dagdag pa ni Corpus, tuloy-tuloy din umano ang kanilang pakikipag-ugnayan sa lahat ng intelligence agency upang beripikahin ang lahat ng impormasyon kaugnay sa nasabing banta. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Sergeant at Arms Alfred Soto Corpus. Yeah, yung mga essential staff ng mga senators, if they want to continue to do their work. Mga office workers, kasi yung may mga activities yung mga force, no, and they need to, ayusin yung mga activities ng mga senators, so we allow them to enter. The PNP, the Armed Forces, and MICA, asking to verify and validate yung information that the NBI director shared with the senators. Samantala, hindi pa sigurado na sa ngayon kung kailan may babalik ang normal na pagpasok ng mga empleyado sa Senado habang mataas pa rin ang posibilidad umano ng banta sa seguridad. Ayon kay Corpus, magsasagawa pa ang USAA ng assessment matapos na matanggap ang feedback sa mga intelligence agency upang matukoy ang antas ng nasabing banta. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Sergeant at Arms Chief na ginagawa nila ang nararapat na hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng empleyado at mga senador. Mulit pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Sergeant at Arms Alfred Soto Corpus. We're going to conduct an assessment of after getting the feedbacks from the different intelligence community. I'll report to
the acting Senate President, and I'm sure we're going to conduct a threat assessment. Now we're doing everything to secure the Senate premises, no, including the safety of our senators. Yes, we're doing our best. Bumujalo, Yes, Bombo Genesis. may posibilidad ba ng panibagong lockdown? Kasi last May, mga ilang lockdown ang inabot ng Senado. Yan, Bombo Genesis, ang tiniyak naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kanina nga sa isang pulong balitaan, Bombo Genesis, na hindi naman daw ilalockdown itong Senado. Sinisiguro lang aniyan nila na maging ligtas itong mga empleyado, pero hindi naman daw isasailalim sa lockdown. Aantayin lang daw nila na magkaroon ng feedback mula dito sa mga intelligence agency upang malaman nila ang antas nga nitong banta at saka naman ay babalik nila sa normal na ang pagpasok ng mga empleyado sa Senado, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bumujalo. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.